So ngayon, papakita ko sa inyo ano yung pinaka-issue niya. Ayan, naka-protect siya. Trabahan natin. Ayaw, puwaras naka-protect ko. Pero bumaba naman yung ilaw doon sa may bulb. Ibig sabihin, maaaring walang problema yung mga output. Baka yung biasing na naman to. Welcome to my vlog. Ayun, for today's video, eto, meron na naman meron na namang dayong unit. Ayaw ko na sabing dayo ay, ayun oh may nakasulat na Laguna. Ako lang nakakaintindi ng sulat ko eh, kasi naka-stenographic yan. Since hindi ko na tinakpan yung logo nito. Pero Ace na LX20 ito, from Laguna via Lalamove. Pinadala dito sa atin ng isa nating masugid na follower, subscriber o ano man yun, via Lalamove. Medyo mag-isang linggo na to dito sa akin eh. Ngayon lang nabigyan ulit ng oras kasi sabi ko nga lagi sa vlog ko na tayo pila-pila. Yun, unang-una sa lahat, maraming salamat sir sa pagkakatiwala ng unit nyo rito sa akin. Kahit malayo pinadala nyo rito sa akin. Yun. Kaya nga pinadala rito dito sa akin. Ang issue nito ay pag on ko kanina, kasi hindi pa kami kalimutan ko na yung conversation namin ni sir. Kalimutan ko na yung conversation namin ni sir kung ano yung pinaka-issue nito eh. Pero pag plug in ko kanina, wala siyang power eh. Wala siyang power, blanco, totaling blanco talaga. Pag test ko dun sa may tester, sa may AC cord, wala talaga, blanco siya. Kaya binuksan ko, nakita ko is nakabaklas itong AC. Yan, kabilang linya ng AC line. Yan, nakabaklas ito. Hindi ko lang alam kung binaklas ni sir. So ngayon, papakita ko sa inyo yung pinaka-issue niya. Yan, naka-protect siya. Trabahan natin. Ayaw, puwaras naka-protect ko. Pero bumaba naman yung ilaw doon sa may bulb. Ibig sabihin, maaaring walang problema yung mga output. Baka yung biasing na naman to. Common issue. After 1 week mahigit. After 1 week bago nagkaroon ako ng LX20 ulit na unit na repair. Pa rin oh. Kanina pa ako nagsasalita, hindi pa rin bumaba yung protect. So yan yung issue ng unit na ito na dapat natin i-fix or magawa para matuwa naman yung ito kasi medyo malayo-layo pa. Ayun, bago natin simulan ito, siyempre promotion muna tayo agad. Kung sa Facebook ka man nanonood ngayon, hindi ka pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share na mga walang kwentang video natin sa my Facebook. And then kung sa YouTube channel ka nanonood ngayon, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button dyan sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ayun, simulan na natin. Katulad sa mga previous vlog or sa halos lahat na vlog na ginagawa natin, hindi naman tayo nagpo-full demo tutorial. Babaklasin lang natin ito. Baklasin natin yung unit, i-repair, palitan yung dapat palitan, and then sabihin ko lang sa inyo kung ano yung mga pinagagawa ko. Ang usapan namin ni sir dito, package. Yung package na sinasabi ko lagi sa mga ginagawa ko dito tungkol sa LX20. Yung mag-add tayo ng power transistor, ito, isang pares dito, isang pares dito. Tapos mag-fix bias tayo. I-fix bias yan, yung dalawang trimmer na yan. Ito sa channel na ito. And then dito sa may kabilang side. Tapos mag-add tayo ng fuse dito. Maglalagay tayo ng fuse kasi walang fuse ito. Yan yung package na lagi kong sinasabi. Malamang ginawa-gawa na nila ni sir to kasi yan wala nang tornilyo na nakalagay oh. Dami ng kulang. Natira na lang ay isang binanatan nyo na to sir isang tornilyo na lang natira eh. Ayan lang, basta tatanggalin ko na lang ito para masimulan na natin. Baklas ko na yung heatsink. Ito yung heatsink nyo, yan. Ito dalawa. Yan, medyo marami na yung loob nyo. Yung naiwan ay ito. Sobrang tigas na sobrang tigas na tornilyo nito. Ang ginawa ko, binunot ko na ang lintik na yan. Yan, dito yan oh. Yan. Ngayon, tinanggal ko na yung trimmer. Dalawa. Yung dalawang, sana ba yun? Ito, dalawang trimmer. Ito, tsaka dito. Ang value niyan sa board ay 202. Yan, 202. Ano yan? 2K.
2K. Tapos dito naman 801, 800 ohms. Yan. Pero sa actual niyan, yung nakakabit diyan ay 201 to. Tama, 200 ohms. And then sensya na kayo sa kamay natin ha. Mamaya pagtawanan nyo. Ganun talaga yan. Maghapon tayo nagre-repair eh. Makapaglinis lang tayo ng kamay natin pag uwian na. Yan. 200 ohms. Tapos 2K. 2K tsaka 200 ohms. Yan. Yan. Kalas na. Dalawang channel. Tapos ang next step na gagawin natin dito, ipipix bias na natin. Yan. Maglalagay na tayo ng biasing dito kasi kabisado na ng mga viewer natin to. Sa mga hindi pa nakapapanood nito, eh ito na yung pagkakataon nyo. Mag-fix bias muna tayo. Ito lang muna, yung isang channel lang muna. Tsaka tayo magdagdag ng bloke and then power transistor nya. Okay, stay tuned lang kayo. Mag-fix bias lang ako. I-fix bias ko na siya. Marami na kami rito. Kasi master sa LED to. Ito mga pinapabanat ko ng LED. Pag may tanggap ako ng LED TV dito, siya yung mga pinapabanat ko. Ito Samsung to no? Samsung 43 ata to. 40. Ha? 40. Samsung 40. Ito naman LG 43. Yan. Tapos ito yung pinsan ko. Ito yung apprentice ko. Nakanan ko katapos lang kumuha ng speaker. Bali electric pa naman para matuto na. Balik tayo rito. Kasi naka-fix bias na siya. Yan. Yan ang ginamit natin. Tapos, eto. Yan. Silipin nyo na lang yung kulay. Kasi kabisado na ng manunood natin to. Yan. Ngayon, babalik ko lang to dito. Babalik ko lang sa may casing. And then, iwa-wiring para masukatan natin kung tama ba yung nilagay natin. Kasi yan naman ang value na nilagay ko lagi. Yan, para malaman natin kung may issue pa na iba or wala na. Bali, naibalik ko na yung board. Wala lang heatsink kasi mag-add pa tayo ng transistor eh. Saka natin balik yung heatsink kapag may transistor na. Yan, mag-add pa tayo ng bloke. Kulang pa ng bloke. Yan. Ayan, naka-wiring na siya. Ito yung kabilang channel. And then, ito yung kabilang channel. Tapos, yung kulang pa pala is yung fuse. Pauli na natin. Okay na natin yan. Unang issue nito ay nakaprotect lang siya steady. Dalawang channel Ayun, obserbahan nyo yung pagbabago ngayon. Nag-soft start. O yan o. Diba? Normal na siya. Sabay na. Sabay pa pumitik yung relay. O. Ngayon, sukat tayo ng bias nya. Natin kung ito. Baliktad. Tintik na yan. Lagi na lang baliktad. Ito. Tingnan nyo O yan. Nasa 0.3. Pares sila ng bias ng ginagawa ko rito sa may yung Trident na ginawa natin na CE7. Ganyan na ganyan yung bias niya Parehas. Yan. Dito. Yan. Tapos dito. Check ko lahat Yan. Okay. Okay. Tapos dito. Ito yung kabilang channel. O, yan Parehas, diba? O. Yan. Yan, okay. Yan na. Okay na to. Normal na. Pag nalagyan mo ng audio, under na yan. Pero lang kung may problema pa na iba, yung mga control or dito sa may input buffer. Ngayon, dahil okay na, ang gagawin natin, ang susunod na step na gagawin natin ay mag-add muna tayo ng transistor. Yan. Tapos balik natin sa heatsink and then pauli na yung paglagay ng fuse. Bali, nag-add na ako ng transistor. Yan. Ito. Yan. Tapos, wag nyo kalimutan yung itong bloke. Yan. Kapag mag-add kayo ng transistor niyan, automatic mag-add kayo ng bloke. Yan, dalawa. Yan, yan. Kaya ibang klase na siya ang nilagay ko. Yan. Tapos, same din sa may kabilang channel. Merong naka-add na rin yung transistor dyan. Yan, putik na kuwan tayo. Kapire tayo. Yan. Maliliman na rin siya. Yan. Tapos, eto. Tapos, meron na ring bloke para sa emitter. Tapos, yan, para hindi na umaba yung video natin,
Sa mga gustong gayahin, ganyan lang yung style na pagputol ko. Yan, para dyan sa may fuse box. Tapos dito, sa may kabilang side naman to. Hinangat ko lang yung diode para hindi siya nakaharang kapag maghihinang tayo. Yan. So ngayon, babalik ko na lang itong board. Dan, ito tornilyo na natin. Or basta malagyan natin ng audio, then ibalik ko muna itong diode, and then balik yung power supply. Naibalik ko na yung board and then heatsink. Yan, kompleto na siya. Yan, nakatornilyo na rin ito. Nakakabit na yung mga kable. Yan, nakapix na siya. Yan. Ayan, pati yung power supply is nakakabit na. Tapos may fuse na yan. Yan. Yan, bali tornilyo na lang kulang. Tapos nag-inject na ako ng audio source. May audio source na nakakabit to. Bali cellphone na gagamitin natin. Rekta lang. Tapos may nakakabit na speaker. Kasi naabot tayo ng 6:18 na ng gabi, oh. Ayan, dilim na sa labas, oh. Yan, ito kasama ko pa rin pinsang ko. Pinapabanat ko na siya ng, abangan nyo na lang yung upgrade na 5 auto. Sir, ito na, sinisimulan na namin yung up 5 auto mo. Bali, subukan natin yung gayahin yung ginawa ni Master. Yung dalawang transformer. Try natin kung anong magiging kalabasan yan. 55 EC na dalawang transformer. Tapos yung board nyan. Saan ba yung board nyan? Ayun, oh, upgrade na rin yung board nyan. Abangan nyo na lang sa mga susunod na video natin. So ngayon balik tayo rito. Tapos ito naka 220 na tayo. Yan, 220 na. Up, yan. Bahala ka dyan. Yan na, wala na siyang protect, ha. Ang issue nito ay naka-protect. Medyo nagmamadali tayo kasi gabi na. Tapos marami pa tayong gagawin. So channel 1. Hanap tayo ng ibang tugtog. Tagal lang oh, yan, ibang tugtog na. Tagal lang intro ng isa, eh. Ito channel 1, oh. Ito naman yung channel 2. Yan. Naka-stereo mode tayo. Yung speaker na gamit natin, ito. Itong dalawa sa gitna na to. Pasensya na kayo sa background natin. Yan, channel 2. Yan, channel 1. Malakas din. In terms sa may volume control, okay pa, wala pang sabit. Oh. Wala pa, okay pa to. Yan. Yan. Ang pinakasira lang naman talaga nito, guys, is yung wala nang kuwang kasi dito, eh. Ay, ito pala. Ayan, mga trimmer niya, ito natabi ko. Hop. Saan na ba yun? Teka lang, ha. Yan, ito yung mga trimmer na to, sira to. Mas parehas yan, kaya naka-protect. Yan, sira ito. Ayun, naka-fix bias na yan. Okay, oh. Malakas, oh. Kung pang bahay-bahay lang, maingay na ito. Ayun, bali, re-recap lang natin yung ginawa natin dito. Ang unang ginawa natin is nag-fix bias tayo. Ayun, naka-fix na yan. Ayan. Tapos ito. Yan. So ito. Tapos nag-add tayo ng power transistor. Bali 5 na. 1, 2, 3, 4, 5. Yung ito yung dinagdagan natin, oh. Kasi blanco to dito. Same sa may kabilang channel. 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung dinagdag natin. Yan. Tagwa 1 ampere kada channel. Tapos yung last step na ginawa natin ay yan. Fuse. Naglagay tayo ng fuse box and then fuse para sa safety ng board natin in case na magka-shorted. Iyan, oh. Okay na, sulit. Ayun, from ito, may nakasulat na, oh, Laguna. Okay na yung ground na LX20 mo. Okay na, sir, bali wala na siyang protect, naka-normal na. And then may audio na rin. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit dito sa akin. Kahit na malayo, pinapadala nyo pa para ay pagawa rito sa akin. Promotion bago tayo magtapos, shop natin sa mga gusto magpapagawa or magpapa-repair along sa Oyo, Quezon City or kahit malayo.
pwede, basta padala nyo na lang dito, Lalamove or kahit anong courier man yan na kaya magdati dito sa may shop ko, gawin natin. Number 41, Don Julio Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace out in lahat.